Guys, ito pala yung paboritong binabaon ni Ate Talia sa school at isi-share ko din sa inyo para may dagdag idea kayo sa mga baon ng inyong chikiting. Gagamit ako dito ng pork chop. Ayan, meron ako 5 pirasong pork chop dito. Bali, tinanggal ko lang yung buto at yung balat. Pero wag nyo itapon guys to dahil magagamit nyo pa yan sa ibang recipe. Pagkatapos nyo namang matanggal yung balat at buto, gamit naman itong likod ng kutsilyo, kailangan nyo pukpukin yung mga pork chop para maging flat siya hanggang ma-double yung size. Siguraduhin nyo guys na may ipa-flat nyo tong mabuti para mamaya hindi kayo mahirapang mag-roll. Eto guys yung before at eto naman yung after. O diba, lumapad na siya at nag-double na ang kanyang size. Kapag pala bumibili ako guys ng cheese, pinapako na maliliit na parang ganyan para kapag gagamitin ko, hindi na yung isang bloke pa yung ide-defrost ko. Yan na lang yung maliit. 5 pirasong pork chop yung paggagamitan ko, kaya hinati ko na lang din sa 5 itong cheese. Itong pork chop naman, isiso na natin to ng garlic powder, pepper, at salt. Tapos lagyan nyo din yung sa ilalim na part niya para mas malasa. Tapos ilagay na natin guys dito yung cheese at i-roll lang natin yung pork chop ng mahigpit. Ayan guys, malata pa yung karne niyan, kaya mahirapan tayong iprito yan. So ang gagawin natin, babalutin muna natin to sa cling wrap at i-freezer natin to ng 1 oras. Eto na siya guys, after ng 1 oras sa freezer, buo na siya at matigas na, kaya hindi na tayo mahirapang i-coat to sa breadcrumbs at iprito. After naman yan, i-coat natin to sa egg at breadcrumbs. Bali 3 egg yung gagamitin ko dyan guys dahil magdo-double coating ako para hindi lumabas yung cheese. Kaso kapag nagdo-double coating guys, tumatabang yung timpla, kaya ang ginagawa ko dito sa egg, naglalagay ako dyan ng pampalasang garlic powder, salt at pepper. Kailangan natin tong i-double coat para hindi lumabas yung cheese. Tapos guys, after naman yan, pwede nyo na yan iprito. Prito nyo to sa mahinang apoy lang para maluto hanggang loob. Sa pagluto naman ng alaking sauce, kailangan natin dito ng 1/4 ng butter. Unahin na nating igisa itong carrots para mag half cook siya. Kapag naman na half cook na, pwede nyo na agad isunod itong sibuyas na pula. Siguraduhin nyo guys na luto na itong carrots at sibuyas bago kayo maglagay ng cornstarch. Maglalagay ako dyan ng 2 tablespoon. Kung wala naman ito, pwede kayo maglagay ng harina. Haluin nyo lang tumabuti guys at kapag naman ganyan na wala na kayo nakikitang cornstarch, pwede na kayo dyan maglagay ng 1 cup ng water. Ito na yung magiging pampalasa natin dito guys. Maglalagay ako dyan ng 1 pirasong chicken cube, tapos 1 pack ng all-purpose cream. Masarap dito sa alaking is maraming paminta, kaya ayan, naglagay ako ng 1 kutsara at konting salt lang. Maglalagay din ako ng konting dried parsley, tapos pakunin lang natin itong mabuti guys at ready to serve na ang ating alaking sauce. Yan ang gusto ko sa alaking sauce, yung malapot, tapos creamy na ganyan. Sobrang sarap nito guys, kaya naman itry nyo na din. Yan. Ayoko nung matubig. Gusto ko yung ganyan na malapot. Ayan, mainit pa. Try natin. Try muna natin ng walang ano. Ayan, may lumabas na cheese kaso konti lang. Ayan na guys, ito na ang ating pork alaking. Merong lumabas na cheese, ayan, konti lang. Ayan, tapos sa iba wala. Wala naman. Basta i-double coat nyo lang siya sa breadcrumbs. Try muna natin ng walang sausawan. Ang sarap! Grabe talaga yung cheese na to. Hagis on. Grabe, ang sarap. Ang sarap. May kalasa siya. Ano ba yun? Try naman natin dito sa ano. Sa may sauce. Ayan. Ayan. Ay, grabe, napakasarap. Ang sasalap guys, oh. Grabe. Init. Gosh. Oh. Grabe, ang sarap. Napainom mo ma?
Ayan. Ito yung alaking sauce. Ayan. Sarap. Cheers! Asang natin dito sa alaking sauce. Sarap ng alaking sauce. Amin yan, oh. Ang lapot. Gusto ko sa sauce na laking ganyan, malapot.